My pregnancy journey in 9 months. It was on March nung nalaman kong buntis ako. Yung unang ultrasound appointment ko, nung nasa Pilipinas kami ng asawa ko. Bali 7 weeks na siya at may heartbeat na din. Sobrang nakaka-excite nga, napaluha nga ako habang pinapanood ko sa monitor yung itsura niya. After a month nga, pagbalik namin ng Canada, nagpa-appointment agad kami sa OB. Bali 13 weeks na siya ng mga panahon na to. At kita na din sa screen yung paggalaw-galaw niya, nakakatuwa. Although hindi ko pa ramdam yung galaw niya, pero nakakakilig na makita na may movements na siya sa loob ko. Sa second check-up nga, nag-request ng bloodworks yung OB para malaman kung diabetic ba ako. At sa kabutihang palad, okay at normal naman ang mga result. At habang papalapit niya ng papalapit yung due date ko, mas madalas na yung OB check-up namin ni baby. Ilang beses pa nga ako magpunta dito sa Dynacare para kunan ng dugo at ihi para malaman kung okay lahat ng test results. Due ako ng November 1 pero feeling ko talaga mas maaga siyang lalabas. At may check-up na naman nga tayo sa OB ngayong araw na to. As usual, tinimbang tayo at kinuhanan tayo ng BP. At sinukat na din yung tiyan natin kung gaano nakalaki. Kitang-kita naman sa sobrang laki ng tiyan ko na malapit na akong manganak. 38 weeks na nga pala yung tiyan ko dito. Talagang ramdam na ramdam ko na malapit na siyang lumabas. At ito na nga yung pinaka nakakakaba at nakaka-excite na moment na hinihintay namin. Nakaramdam na nga ako ng pananakit ng tiyan hapon pa lang ng Wednesday. Pero bearable pa yung sakit kaya nakapaglinis pa ako at nakapagluto pa ako ng dinner. At night shift nga si hubby kaya ako lang at yung sister-in-law ko lang kasama ko sa bahay. Hindi rin ako nakatulog na maayos dahil nagko-contract siya every 10 to 15 minutes. Kinaumagahan naman ng Friday, mas sumakit na yung tiyan ko. May OB appointment pa naman kami nung araw na yon pero sabi ko wag na tayong pumunta. Kami doon ng mga 9:30 pero umuwi rin kami ng 11 AM dahil pagka-check sa akin 1 cm pa lang daw. At lumipas nga yung maghapon habang tumatagal lalo nang sumasakit yung contraction niya. Anong alas 8 ng gabi, nag-decide na kami na bumalik ng ospital. Pero nung pagka-check sa akin, 2 cm pa rin daw. Balak pa nga sana kaming pauwiin ulit pero sabi ko magstay na kami. Kaya eto, naglakad-lakad na lang ako dito sa loob ng labor room. Siguro mga 5 beses akong inai hanggat sa nag 5 cm na ako, pumutok na yung panubigan ko. At nilipat na nga kami dun sa kwarto kung saan ako manganganak. Medyo nag-alala nga rin kami ng asawa ko dahil umaga pa lang nung pumutok yung panubigan ko. Lumipas na ngayong buong maghapon, bandang alas 8, saka ako nag-fully dilated. Wow. All right, well, this goes to show that the tracing wasn't a bad. There's your baby! Okay. It's your baby! Congratulations! The most beautiful couple in the world! Finally, after 100 pushes at isang malaking gupit, nailabas ko na rin ang baby ko. Sabi na wala talaga lahat ng sakit na naramdaman ko nung nakita ko at narinig ko nang umiyak yung anak ko. After ko nga mailabas si baby, nag-antay pa kami ng mga ilang minuto bago kami ilipat dun sa recovery room. At nung nakalipat na nga kami sa recovery room kung saan kami magpapahinga, agad namang binisita ng nurse yung baby ko para itimbang at kunan ng dugo. Dahil nga din nakitaan na jaundice siya, kailangan i-monitor yung dugo niya. Dahil nga doon hindi pa kami makakauwi kinabukasan. Kailangan pa namin antayin na mag-normal lahat ng results niya. At napag-alaman ko nga rin na nagkaroon ng problema sa panganganak ko dahil hindi ako makalakit dahil sobrang sakit ng pelvic bone ko sa pubic area. Kaya isa nga din to sa mga naging dahilan kung bakit hindi pa kami makakauwi. Dahil kailangan pa magsagawa ng x-ray para malaman kung anong naging problema. 3 days nga nag-clear na at nag-okay na yung result ng jaundice ng anak ko. Pagpa-x-ray na din ako at kailangan na lang antayin kung ano yung naging result. Ang sabi nga sa result, nagkaroon nga daw ako ng 1.3 cm separation sa pubic symphysis. Yan din ang rason kung bakit tayo mag-i-stay pa ng mga ilang araw dito sa ospital. Dahil sabi ng doktor, kailangan pa daw akong puntahan ng physiotherapist para mai-assess ako kung anong dapat kong gawin. Ang 5 araw na nga namin dito sa ospital at ngayon pa lang ako mapupuntahan ng physiotherapist. Sa 5 araw nga na pagstay namin dito sa ospital ay napakahirap dahil hindi talaga ako makalakad. Hindi ko maiangat yung paa ko ng kahit 1 inches lang. After nga ako mai-assess ng physiotherapist, kailangan ko daw gumamit ng walker para makalakad ako at makauwi na kami. Buti na nga lang meron kami nahiramang walker nung araw na yon. Inilapan lang namin lahat ng mga papers na binigay sa amin na kailangan namin ipasa. At
dahil nga nasa Canada tayo, kahit nakalimang araw tayo sa pagstay dito ay walang bayad. Lahat ng mga gamot na tinurok sa akin, mga supplies na provide nila, lahat ng yon walang bayad, as in libre talaga siya.